Magandang araw mga bata! Narito ko muli upang gabayan ka sa ating aralin para sa asignaturang matematika. Handa ka na bang makinig sa akin? Kung ganoon, simulan na natin. Sa nakaraang aralin, napag-aralan mo ang tungkol sa pera. Nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito. Natutunan mong isulat at basahin ang pera ng ating bansa. Sa pagkuha ng kabuuang halaga ng perang papel o peso bill, pagsamahin lamang ang mga ito sa pamamagitan ng adisyon. Lagyan ng peso sign bago ang bilang. Halimbawa, nakikita mo ba yan? Ilang 25 sentimo mayroon tayo? Tama, tayo ay may 4 na 25 sentimo. At ito ay katumbas ng 100 sentimo. Kapag tayo ay naka 100 sentimo, mayroon na tayong piso. Nakukuha mo ba? Tama. Kapag tayo ay may 100 sentimo, mayroon na tayong piso. At kung mayroon naman tayong 5 tig-piso, ibig sabihin, ito ay katumbas ng 5 piso. Nakikita mo ba? Ang sumunod naman, kung mayroon tayong 2 tig-5 piso, pag pinagsama natin ito, makakabuo tayo ng 10 piso. At kung mayroon tayong 2 tig-10 piso, makakabuo na tayo ng 20 piso. At
kung meron tayong dalawang tig-50 piso, ang katumbas nito ay 100 piso. Nakukuha mo ba? Magaling kung ganoon. Tatandaan mo lamang na gagamit tayo ng adisyon o pagsasama. Tandaan mo, kung hindi umabot sa 100 ang kabuuan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at isinusulat sa simbolong sentimo. Halimbawa, nakikita mo ba kung ilang 25 sentimo mayroon tayo? Tama, mayroon tayong 325 sentimo. Kapag pinagsama-sama natin ito, ang magiging kabuuan nito ay 75 sentimo dahil hindi ito umabot sa 100. Ang sumunod na halimbawa, nakikita mo ba? Ano ang kabuuan ng perang iyong nakikita? Mayroon tayong isang 25 sentimo at 35 sentimo. At kung atin itong pagsasama-samahin, makakabuo tayo ng 40 sentimo. Dahil hindi ito umabot sa 100, kaya ang ating ginamit na simbolo ay sentimo. Tandaan mo rin, ginagamit ang tuldok bilang simbolo upang ihiwalay ang piso sa sentimo at binabasa naman itong at. Halimbawa, mayroon tayong 10 piso. Susulat natin ito ng ganito. Dinagdagan ko ito ng 25 sentimo. Nakikita mo ba? Paano natin ngayon pagsasamahin ang 10 piso na iyong nakikita at isang 25 sentimo? Una, isulat natin ang 10 piso. Lagyan mo ito ng tuldok o decimal point upang maiwalay natin ito sa sentimo. Sumunod, isulat mo ang sentimo at ito ay ang 25. Hindi na natin kailangan pang isulat ang simbolong sentimo dahil kapag pinagsama natin ang piso at sentimo, iniaalis na natin ito. Ngayon, makakabuo tayo ng 10 piso at 25 sentimo. Ngayon naman, sagutin mo ang inihanda kong gawain para sa iyo. Bigay ang katumbas na halaga ng mga sumusunod. Nabibilang
naway may natutunan ka sa ating aralin ngayon. Muli, maraming salamat at paalam!